This week in showbiz, Todo Max, Todo in Love. Kakatapos pa lang ng Valentine's pero di naman papahuli ang mga scoop sa mga bagong couples at mga new love sa showbiz. Todo agawan, Riza Santos, pinag-aagawan ng mga champions na sina Mark Bautista at Eric Santos. Matapos malink si Riza kay Mark, siya naman daw ang bagong apple of the eye ngayon ni Sino Eric. ba naman ang hindi hahanga sa isang Riza Santos? Nagkasama kasi kami sa isang work namin sa Boracay. So, I find her so nice, very pretty, and napaka-bait ng tao. Si Eric, she's like super nice. Pero I haven't known him as long as I've known Mark. I am also a fan of Eric Santos. Kung meron kong opportunities sa future, I would really like to work with Eric Santos. I really like his voice. Todo move on! Ex-lovers Nyoy Volante at Soul Siren Nina naka-move on now with their new non-showbiz relationships. Sa separate Valentine concerts ni Nyoy at Nina ay ibinalita nila ang kanilang mga bagong karelasyon. Mas na-appreciate ko ngayon kasi nga non-showbiz. So parang mas na-enjoy ko yung non-showbiz life with him. Doon parang mas masarap. I met her through a friend, bandmate ko before. Right now, I'm very happy. Sobrang bait, sobrang loving, sobrang caring. Lahat, package deal na. Todo paghanga, car racer Mateo Guilicheni, aminado na super crush niya ang Kung Fu Kids co-star na si Erich Gonzalez. She's such a nice girl. She's super nice kasi she's always helping me sa mga tapings ko. I'm trying to get her attention po because I think I have a crush on Erin. Todo believe, foreign artist and composer Richard Carpenter napahanga ng Karen Carpenter of the Philippines na si Claire de la Fuente. Sa bagong album ni Claire under Viva Records ay ipinakanta ni Richard ang isa sa mga compositions niya. Just fabulous. You're so well loved here. Karen always made those songs sound very simple to sing, but they're not that simple, you know? So, I mean, it sounded lovely. And Claire's voice as well. Todo pagharap, John Lloyd Cruz, di na nagsabi ng mamaya na sa mga isyong ibinabato sa kanya. Sa recent press con ng Biogesic ay sinigot ni John Lloyd ang intriga tungkol sa di umano'y pagkakaroon niya ng anak. Wala po. Pero wala po tayo anak sa Sa punto ko ngayon, sa punto ng buhay ko at ng career ko, it's good to know that my priorities are in line. Darating tayo dun. At ang mga intrigang todo kontrobersyal at todo pinag-uusapan this week. This is it! This is really it! Hiwalayan, Kim Chiu at Gerald Anderson nagkakalabuan na daw dahil sa selosan. Pagbabago! Sam Melby, nilalantad ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Emosyonal, Rufa May Quinto umiyak sa concert ng ex-boyfriend na si Eric Santos. Tagumpay, Casey Concepcion tinutukan ng buong bayan sa unang pagsabak niya sa drama sa telebisyon. Pagbubunyag! Songbird, Regine Velasquez, may binalikan ang malaking revelasyon ni Regina live. Pag-amin, Gretchen Barreto may revelasyon tungkol sa bagong nagpapaligaya sa kanya. At Entertainment Live Scoop, teen star na itinago ang pagbubuntis at panganganak, ibubulgar na dahil magsisimula na ang #1 showbiz talk show nationwide tuwing Sabado. Entertainment Live! It's a beautiful afternoon. Good afternoon, Mariel, Bianca, Luis. Good afternoon, Tony. Good afternoon, Bianca and Mariel. Magandang hapon sa lahat ng ating mga studio audience. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. At syempre, maganda at maganda pa kayong lahat sa hapon, mga kapamilya. It's good to be back! At tuloy-tuloy na naman ang ratsyado ng intriga sa inyong Saturday afternoon showbiz habit ng buong Pilipinas, ang Entertainment Live! At narito naman para ikwento sa atin ang mainit na laman ng show. Kasama natin ang Cover Boys Delight. What? Mariel. Wait! Ice cream ka na pala ngayon, ha? Congratulations muna sa ating MU Diva! Yes! Congratulations! Super successful talaga ng concert mo. I watched it. At talaga nga naman palaban ang mga kwento natin this afternoon. Kaya walang bibitaw Team Kapamilya. At ito ha, dahil for the first time, live na live makakasama natin dito sa Entertainment Live. At may aaminin daw si Miss Regine Velasquez. Grabe! Ano kaya ito? At ano naman kaya ang say ng The Director's Choice, Bianca Gonzalez? Teka lang! What? Wow! Eto naman ako,
revelasyon na dito nyo unang maririnig sa Entertainment Live. At talagang kaabang-abang yan dahil alam naman nating lahat na kapag si Greta ang nagsalita ay talagang pinag-uusapan ng buong bayan. Ito, Ako? isa pang baon. Meron ka ba, Mr. Angel in Disguise? Ay, nakakala! At syempre, ito pa isa. Huwag kayong ganyan. Unang-una, pakinggan niyo po si Tony ngayong hapon. Menyong muna namang na ngayong hapon. At ito, isang young star lang ako, diba? na may hinto ka mang kaliwanag. Siyempre, isang young star na for the first time ay lalabas na at ibibigay ng detalye ng kanyang itinagong pagbubuntis. Naku, huwag kayong bibitaw dahil malalaman niyo yan mamaya. Oh, yes, of course. Tututukan natin lahat yan. Okay, tutukan nyo ang buong detalye. Pero bago lahat yan, narito na po ang ating unang explosive news. Ako talagang gusto yung naglalaglagan tayo first. Yun ang favorite. Medyo nalolost ako dahil yung mga sinasabi natin. Yung mga writers natin nagiging creative. Hindi ko alam kung talk show to, sitcom eh. Pero gaya ng sinabi ni Mariel, sisimulan na natin mga kapamilya. Kukumpirmahin na natin dito sa Entertainment Live ang mga detalye. Hiwalay na nga ba ang young love team na sina Kim at Gerald? Pero teka, aaminin na ba nila na sila ay mag-MU lang? Naku, teka, para masyado ng Forte mo yan. MU daw. Forte mo yan, talikod na lang kami dyan. Uy, lately lang yun, hindi naman lagi. Hindi naman lahat MU. Okay. Teka lang. Eto na. Tingnan natin kung magiging MU ba sila o aaminin na nila. Narito ang ating Entertainment Live Scoop. Tutukan niyo. Ang pinakamainit at pinakamalaking issue sa showbiz ngayong linggo. Hiwalayan, Kim Chiu at Gerald Anderson nagkakalabuan na nga ba? Sa Lollapalooza noong Martes, nagsalita sina Kim at Gerald tungkol sa mga isyong ibinabato sa kanila. Sa mga lumalabas na balita, sobrang nasaktan daw si Kim sa isyong may ibang babaeng naanakan si Gerald at inikan daw ito ng batang aktres. Kahit na totoo yun, hindi ko rin naiiyakan yun eh. Marami po kasing ganyan kahit dati pa na nabuntis niya daw. Just may anak din daw siya. Kaya bahala na siya. Tsaka pag magalit ako, hindi mababalik ba sa sinapupunan ng babae yung bata? Hindi naman eh. Kasi matagal na yun. Sa PBB pa lang ako, may lumabas na gano'n eh. Ayaw ko, bumalik lang yata. Selos din daw si Kim sa hindi mamatay-matay na pagkakalink ni Gerald kay Empress Shock na napabalitang dinalaw daw ni Gerald sa taping ng Game Ka Na Ba? Na parang wala lang naman yun eh. Tsaka alam ko naman kasi yung kwento na yung pinunta niya doon, si Mikey. Nandun ako sa dressing room. Kasi daw pag nanalo si Mikey, baka manlilibre daw si Mikey. At ang pinakabagong issue tungkol sa magka-love team, kahit hindi pa man umaamin sa kanilang relasyon, malakas ang bulong-bulungan na hiwalay na raw sina Kim at Gerald ngayon. Mariin namang itinanggi ni Gerald na nagka-problema sila ng ka-love team niya dahil sa mga isyong naglalabasan. Hindi naman kami nag-away o ano. Wala kasi, wala yun nga. Wala talaga. Kapit na dahil heto na, pagbubunyag, songbird Regine Velasquez. May binalikan ang malaking revelasyon ni Regine pag-amin Gretchen Barreto ang revelasyon tungkol sa bagong nagpapaligaya sa kanya. At isang Entertainment Live scoop, king star na itinago ang pagbubuntis at panganganak, mabubulgar na sa pagbabalik ng Entertainment Live. Pinakamalaking issue sa showbiz ngayong linggo, pagbubunyag, songbird Regine Velasquez may muling binalikan. Sa susunod na Biyernes, aabangan na naman ng buong bayan ang isa pang espesyal na Feb Ibig edition ng Maalaala Mo Kaya. Actually, this is my second time. First one was with Piolo Pascual. It was our first team up. And the title of our episode then was Lobo. Matapos nga ang kanyang award-winning performance sa kauna-unahan niyang Maalaala Mo Kaya guesting, muli na namang nagbabalik si Regine para sa isang naiibang kwento ng pag-ibig. I was just really very happy that I was invited again. The story is parang first love never die. They both had families na. Yung feelings nila for each other, parang haunting both of them. So napapanaginipan nila yung isa't isa until mag-decide sila na to see each other. That's how the story will start. Pero kahit na ikalawang beses na ito ni Regine sa MMK, kinakabahan pa rin daw siya sa first taping day pa lang nila. Iyak. But, you know, as being supported by Albert and of course, it's my first time to also work with Direct Jeffrey. Natatense ako kasi
Usually yung mga nagiging director ko, mga kabagang ko, mga nakakalokohan ko, medyo behave ako ng konti, pero konti lang. Regine Velasquez sa kanyang pagbabalik. Sana po ay panoorin nyo ang episode na ito, very special episode na ito, ng Maalaala Mo Kaya. Regine Velasquez, first time live sa Entertainment Live.